Ngayong araw ay pupunta kami sa QC, birthday kasi ng kapatid ni Daddy. And 60th birthday nga niya ngayon, kaya naman napaka-special ng araw na to ngayon sa kanya. At habang palabas nga kami dito sa may subdivision, nakita naman namin itong mababait na guard. Kaya naman binigay na ni Daddy itong mga pamasko nila. Medyo maaga na nga kaming umalis dito mga Marce, and fast forward pagdating namin dito, sobrang traffic. Expect na talaga namin na matatraffic kami sa biyahe, kaya naman before 9 o'clock pa lang ng umaga, umalis na kami. Nakakalungkot man, hindi na kami umabot sa expected time na pagdating namin doon. Medyo malayo kasi yung biyahe namin from Pampanga hanggang dito. Pero wala yung salitang malayo kapag alam mong special yung taong pupuntahan mo. At nung makarating na kami sa parking, nagmadali na kaming lumabas. Hindi kami familiar sa lugar, kaya naman yung unang napuntahan namin parang children's party pa yata. Kaya naman nagmadali na kaming bumaba at hinanap yung Max Restaurant. Ayun kasi yung nakasulat sa invitation, pero ewan ko ba bakit kami pumunta doon. At nung nandito na nga kami sa may labas ng Max, sakto naman nakita namin si Miko at si Yara. At sinamahan na nga kami ni Miko na pumunta sa loob. Sa totoo lang, nahihiya na kami ni Daddy dyan dahil na late na kami at hindi na namin nakita yung pa-surprise party kay Mami. And yes po, Mami po yung tawag namin sa ate ni Daddy. At pagkapasok nga namin, umupo na muna kami. Nasa kalagitnaan na kasi yung program. At eto nga pala yung birthday celebrator. O diba, mukha bang 60 yan? Ang ganda, diba? Mukha lang masungit yan pero napakabait niyan mga Marce. Kaya naman maraming nagmamahal sa kanya at number 1 na itong si Daddy. Etong si Bray, kanina pa niya gustong ibigay yung gift niya kay Mami pero medyo nahihiya siya dyan kaya naman nagpasama siya sa ate niya. At eto na nga yung pinaka the best part at paborito ng lahat, ang kainan time. At bago nga ako kumain, pinag-ready ko muna ng food si Bray. Mas gusto kasi ni Bray na siya na lang yung mag-isang kumakain. Yun nga lang, medyo madumi pa siyang kumain at bata pa kasi. Ayaw nga niyang gumamit ng kutsara at tinidor at tinahanap nga niya yung carrots at saka celery dito sa may pansit. O diba, dahil naubos daw niya lahat yung pagkain niya, magpapakagutom na naman daw siya at pasayaw-sayaw pa tong batang to. At hindi naman nalata na nabusog talaga siya. At pagkatapos nga namin kumain, meron pa nga pa-sweet dance si Mami at Daddy. At wala na talaga kayong kawala dahil nandiyan na si Super Yara. Wala man yatang 1 minute yung sweet dance na purnada na kagad. Napakasaya nga ng party na to na kahit na late kami, napasali pa rin kami sa mga games. O diba, nakipag-birthday ka na, nabusog ka na at makakakuha ka pa ng malaking cash prize. At hindi naman nalata na masaya talaga siya sa pagkapanalo niya. Patapos na nga yung birthday, nagpa-thank you naman si Mami at Daddy sa mga bisita. Syempre, hindi pwedeng mawala yung picture taking kapag may party. Ang daming bisita ni Mami na nag-enjoy, nabusog at nakipagkulitan sa kanya. At syempre, hindi magiging possible yung pa-surprise birthday party ni Mami kung di dahil sa tatlong Maria na to. Bilib nga ako sa tatlong to dahil sobrang mahal nila yung mga magulang nila. At natawa nga ako, bigla na naman lumabas itong si Yara. At bago nga kami umalis, nagpa-picture na rin kami. Nauna na nagpa-picture si Natina at yung family niya. Sayang lang din yung pagkakataon dahil libre lang naman to. Buti na lang mabait sina ate at kuya dahil kahit medyo nagtagal kami dito, okay lang sa kanila. At pagkatapos nga naming magpa-picture at nag-enjoy sa party, umalis na rin kami. At yun lang muna for today's video. Thank you po for watching. Please don't forget to like and follow my page po. Bye!